ay makakatayo din dito sa inyong bahay sambahan, no? Kaya purihin ng Panginoon at nakasama ko kayo ngayon at malugod ako na nakakatupang para lumay sa kanalin ito, no? So, yan mga kapatid, alam niyo po ngayon ay tayo po ay nasa kalagitnaan o malapit na sa taon ng harvest 2025, no? So, kung kayo po ay nahihirapan mag-Bible study, kagaya ko, ito po yung magandang aklat. Tanong, brother, saan po kami pwede yan? Big brother Camacho din po, kasi doon din po po kami. Napaganda po siya kasi step by step talaga yung mag-Bible study na ginagamit po. Kasi simula lang nagkaroon lang dito, sa Palma, kasi isa rin ako sa mga nakasama doon. Gusto din namin. Dito na rin po ang ginagamit ko. So, napakaganda po na siya ganito, no? So, yan po, ngayon ang ating pong pag-aaralan ay ng ilaw sa buhay ng tao. Mag-ilan po siguro sa akin na nakarinig na nito, pero ito po yung talagang isa sa mga lagi kong sa mga bagong iglesia na unang tayo, ito po ang lagi kong sinisiguro healing missions, no? Kasi napakahalaga yung halagahan ng ilaw sa buhay ng tao. Ayun yung pinasa kanina, yan pala mga kapatid, kung tayo po ay mahilig manood about sa ating pananampalataya o kabubuti ng pagunlad ng ating pananampalataya para makatulong din po sa Ebanghelyo ni Cristo, yan po ay mga kasamahan po natin yan. Sila rin po ay mga lingkod din ni Cristo. Yan po. Yan po, Mateo 24, talata 14, nakalagay po dyan. Sabi yan, at ipangaral mo ang Ebanghelyo ito sa kaharian, sa buong sanlibutan, sa patotoo, sa lahat ng bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Mga kapatid, sinabi yan, ipangaral ang Ebanghelyo ito sa kaharian. No? Alam po natin, ayon sa nakita doon kanina ng mga poster doon ay talagang ipinapangaral na talaga ang Ebanghelyo ni Cristo, no? Kahit saan ka po makapunta platform sa Facebook, YouTube, TikTok, saan pa man, talagang Ebanghelyo ni Cristo ang pinapakita, no? Tanong, brother, bakit hindi pa po dumarating ang Panginoon sa talatang ito? So, mayroon pong nakalagay dito sa talatang ito na talagang dapat natin bigyan pansin. Alam niyo po kung anong nakalagay dyan na dapat natin bigyan pansin. Yung patotoo, yung bibigis na natin mga kapatid. No? Kasi minsan, o hindi na minsan, kadalasan sa buhay natin, yung patotoo na yun doon tayo nasisira. Yung inyong maliit na lingkod kay Cristo, sa totoo lang, halos 2 taon pa lang ako nagbabalik doon. No? Nung dumating ako galing Palawan, ako po talaga ay isa sa mga masugid na kabataan na talagang pagdating sa gawain kung ano man ako po ay laging nandun. Hindi mo ako kumbaga, umilistahan man ako laging na ako nandun. Pero pagdating ng 2017, dumating ako ng Laguna, 2019 pumunta ng Manila at sa Makati nagtrabaho. Doon dumating ang masamang palad sa akin. Ako po yung nabaksinayin, no? Sabi ko, bagamat ako'y maraming natutunan, pero yung patutoo ng Panginoon na wala sa akin. No? Kaya mahalaga talaga mga kapatid ang patutoo. At ngayon, dumating din sa atin ang pagkakataon na tayo naman kung ay bumalik loob. At itong patutoo na ito ay pinampan natin, no? Isang buong linggo tayo po ay nag-proceed sa Del Carmen. So, unang araw at ako lang isang gumagawa muna ng mga paghahanda ko sa lugar. Yung nagawa ng yung tulda. Hirap na hirap ako kasi wala akong kasama. Sabi ko, hindi na pala mag-isa. Parang gusto ko nang sumuko, sabi ko na gano'n. Sabi ko, kasi siyempre yung mga kapatid natin, yung mga kapatid natin sila mapigil sa buhay. Naalala ko, sabi ko, ito na pala yung pagkakataon na training sa akin kung saan ako nanggaling. Sabi ko kasi talagang matinding pag-training na pagdaanan ko sa akin. Hindi. Habang tumatakbo yung panahon na ilang gabi ng ating ahayag na salita ng Panginoon,
Ako po ay natuwa ang tita ko na hindi ko akalain na mag-design and dito ko, kinalapit ako, pwede ba lang kami magpamilya. Sabi ko, purihin ng Panginoon. Natulog yung luha ko, siyempre, hindi ko naman i-explain na talagang sila ay mag-design na magpapamilya. No? Hindi na po yung ang pinakang matinding nangyari ay gagawin. Habang nagsasalita yung puti nating pastor, sabi niya, ang hahatulan ng Panginoon, ito silang mga kay Satanas. Maya-maya, kung tubay na lasing, sabi na lasing. Ako po, Satanas ako, sabi niya ng ganyan. Sabi ni pastor, sabi dito, sila yung hahatulan, sabi niya sa presentation niya. So, yung malapit na matapos, lumapit sa pastor. Umiyak, pastor, napakaganda po natin yung papanita, sabi ng gano'n. Ako po yung talagang plato sa puso ko, sabi niya, yung inyong umiyak siya, no? Kami rin, parang nadala na rin kami ang emosyon, natulog din naman namin, siyempre, una, sabi niya, ako sa tanas, bago yung banang huli, sabi niya ng gano'n, ay, tago sa puso yung inyong, mensahe para sa amin. Salamat, Pastor, at may mga kagaya niyo, sabi ng ganyan, na naghahayag ng salita ng Panginoon sa mga ibang lugar. No? Kaya mahalaga, ipangaral ang ating patotoo. Minsan, pag lumanakad ako doon sa lugar namin, pag nakabis na ako yan, ano sabi nila? Ay, Sabado na pala ngayon. Kasi nakikita nila, pag nakabis na ako, ay papunta na ng simbahan. No? Yun ang isa sa mga patotoo natin. No? Doon nakikita tayo kung gaano patotoo. Kaya sana tayo lahat ay patuloy tayong magpatotoo sa ating Panginoon. Yung ating witness talaga sa Kanya. No? Kasi doon tayo, o doon makikita ng Panginoon at ang Kanyang pagbabalik. Kasi malapit na talaga pagbabalik. Kasi kung babalik ang Panginoon, na tayo hindi tapato yung pagkakulang natin ay wala sa Kanya. Kumunti yung madala sa langit, no? So yan, patuloy po tayo. Yan po, ang isa sa mga pagkakulang natin na tayo po yan, nakita natin yan, yan sa mga nangyari sa buhay natin pasun. Dahil sa pagkakulang natin, at pag-sasalita natin, o yung pag-evangelism natin, ay sila po ay nangyayari, no? Yan, ano sabi pa dyan sa akin na awit? Ang salita mo iluwan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas, no? Napakagandang isang talatang ito, no? Na yung may patutunan tayo at ang ilaw ng Panginoon ay nasa ating napakaganda, no? Mag-isang kwento yan mga kapatid na mag-isang tao na mahirap dahil sobrang hirap, no? Siya po ay nangarap na maging maganda ang buhay. Ewan ko dahil ginagawa kwento nito. Habang nangarap siya, mag-isa siya nakausap na tao, sabi niya, uy, sabi niya, alam mo yung bundok na yan, sa bundok yan ay regwipa, sabi niya ganyan. Yung wipa na yan, sabi niya ganyan, ay ang loob niya ay mga kayamanan, sabi niya. So, kumanda siya ng lubid, sako, at saka ng ilaw. Habang manda, siya po ay naglalakad at kanyang pinuntahan yung bundok na yun. So, talagang malayo, nakarating siya sa lugar na yun. Habang nakarating siya at nakita niya ang wiba, kanyang pinasok. So, alam natin pag ang wiba, pag pumasok, so, na talagang madilim. Kung hindi pa kayo nakaranas ay ngayong April 17 ay meron sa kalapa. Nagsasabi sa Palawan na pamphlet at isa sa mga ginagawa ay pumapasok sa mga wiba. So, yun. So, pumasok itong tao na sunod ng wiba, hindi sinindihan niya yung kanyang kanina. Hindi dala niya papaloob. Hanggang nakapasok sa loob at nakita niya nga totoo maraming kayamanan. No, habang nandun siya sa loob na yun, namumulot ng kayamanan, tawili po siya kasi simula sa maliit hanggang panlaki ng kayamanan. Dinapat niya ang kanyang ilaw sa gilid at ang tali, dinapat at namulot ng kayamanan. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay pumasok sa loob ng wiba ng hangin ang napatay ang kanyang ilaw. No, mga kapatid. Nung namatay ang ilaw, alam na natin kung ano nangyari. Siyempre, madilim. So, sa kadiliman ay talagang inaapa at kinapa niya ang lubid na kanyang guide para makalabas ng wiba. Hindi niya po din na sumpungan. No? At nalaman na siya pumasok sa loob ng wiba ay pinasok din ay nakita. Nakakulat lang, no? Malapit na siya sa lubid na kanyang hahawakan sa kanyang ulit, nakawin din siya ng buhay. Pero mga kapatid, kahalaga ang ilaw sa buhay natin, no?
ito po ay nagliliwanag sa ating mga. Sa amin sa probinsya, pag kami po ay naglalakad, yan, pag kami po ay naglalakad, talagang sobrang layo ng ating nilakad at dilim. So, kailangan talaga ng ilaw, no? Iyan po yung mga tao yan. Nung simula po ako nagbalik at nakilala ko sila, sila rin po ang isa sa tumutulong sa akin ngayon na lalong maglakas yung ating ilaw, no? So, kung dating sa pag-aaral sa Biblia, tinutulungan tayo nila at sa iba pang mga pamamaraan, no? So, sobrang mabait ng mga taong yan, no? Alam ko naman, nakilala yung mga taong yan na sila rin po ay tagapagkaguyod ng ating pananampalataya. Pag-usapang pananampalataya lamang ay yung mga taong yan na no, yan yan, sinabi ko na talagang nakakawin talaga pag ang biling na walang liwanag ay talagang madilim. Pero kung may liwanag ay makikita natin yan, no? So, yan. Pumili na ako ng oras para matanagin na tayo ay yan. Kaya lagi natin tatandaan na mahalaga sa buhay ng tao ang ilaw. Ano sabi sa aklat ng Mateo? 5, talata 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok, hindi may tatago, no? Kumbaga, tayo na po ngayon, no? So, darating na 2055, ay darating na yung ating presidente niya, evangelism. Ano ang ating pwedeng magawa? Kung ano ang ilaw nating nadala sa mga tao. Bakit? Kasi tayo yung sinasabi, kayo ang ilaw, no? Kaya, ipakita natin yung ilaw ni Kristo sa buhay natin na ito, no? Nasabi na hindi tayo maging paindat-indat kagaya ko dati na pagamat ako'y nasubok at ako rin po naman ay napakita. Pero sa tulong ng Panginoon na upo ay nakabalik. Alam niyo po ba yung kwento ng God is good? Siguro alam niyo na rin, no? Yan, no? Yan. So, yung kwento ng God is good na yan, mayroong isa alam na ni Sir Samuel. Mayroong isang kwento yan na talagang papatuon ng kabutihan ng Panginoon. Mayroong isang lugar na mayroong isang hari na sobrang ang trabaho niya talaga, napakagaling niya mga aso. Dahil sa sobrang galing niya mga aso ay talagang hunter siya ng pangaso sa buhay. Kasama ng kanyang katulong o kanyang malalay, sila po yung aso. No? Habang nangangaso sila, kada makatama yung hari nito, ang lagi sigaw ng kanyang katulong, God is good. Yun lahat yun ang routine ng kanilang nangangaso. Isang araw, ay sila po ay nangangaso. Hindi, habang nangangaso sila, pagputok ng kanyang baril, nag-backfire yung kamay ng hari ay na sugatan o may nakupon. So, sumigaw pa rin yung kanyang kalalay, God is good, sabi niya ganyan. Grabe galit kayo ng hari. Pinahuli niya itong kanyang kalalay, pinahulong. No, pinahulong. And lumako ng panahon at gumaling ng sakit ng hari sa kanyang kapay. Siya naman po ay nangaso. Balik siya sa pangaso. Habang sila na nangaso, nakapunta rin sila sa isang lugar na yun. Yung lugar na yun ay lugar ng mga kanibal. At lahat ng kanyang mga tauhan ay pinagpuhuli o kaya pagkasama siya. Dinala sa tribo, no? And then, kasama ng kanyang mga tauhan ay pinagkakatay, no? Habang kinakatay, mayroon silang ritual, no? Pag-ritual, no? Yung nakita sa kanya, kasi ubos na kanyang mga kasamahan siya lahat, no? Nakita ay putol ang kanyang kamay. So, pinakawalan siya, pinahuli, no? Sumubuhay ng hari, sabi niya sa kanya, kasama natin ang lahat ng mahulong, sabi niya, alam mo ba, sabi niya, sa aking tumbahan, sabi niya, na dumating din punto na siya at huli at muntik na siyang kainin, pero tingnan siya ay putol ang kanyang kamay. Sabi ng kanyang alalay, God is good, sabi niya. Sabi niya, God is good niya pa rin dyan, sabi niya, nakulong na lang dyan, sabi niya ng ganyan. Sabi niya, nanay, kung hindi siya naputulan ng kamay, ay maaaring kakain din siya. At kung hindi siya nakulong, ay maaaring din siya rin po ay kakain. No? Kaya, God is good. Nakita natin, pagkamat maisip natin na yung
kala namin mali na dumating sa akin, pero yung pala ay kapulihan pala ng Panginoon sa akin. No? Kaya sabi yan ay sabi dito na patuloy tayong maging ilaw sa sanlibutan nito. No? No? Kasi tayo yung ilaw na nakalagay doon sa taas ng mundo. Kaya yan, maganda tingnan yan yung ilaw niya kung siya po ay nakurap-kurap. No? Hindi maganda tingnan yan kung siya po ay nagkakurap-kurap. No? Kasi masakit sa mata. Ganun din ang isang tao. Manampalataya kayo sa ano, pagkaroon ng bukas, hindi na. No? So, sana patuloy tayo magaya na maging magtiwala sa ating Panginoon. No? Patuloy pa tayo. Ang nakalagay dyan, Matthew 5, talatang 16, nakalagay dyan, lumiwanag nga kayo ngayon sa ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Ano daw? Lumiwanag daw tayo ngayon ang ating ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Tama po yun mga kapatid. Upang makita ng ibang tao na hindi pa nakakilala sa Kristo yung mabubuting gawa natin. No? At kanilang luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Napakabuti ng Panginoon para sa atin ngayon ng hari. Sapagkat tayo po ay binibigyan ng mga palala. Kapag tayo po ay nakaranas sa mga pagsubok na ating nakalimutan o ating hindi na nakakaalala yung pagsalita. At ngayon ay sinasabi yan, ating luwalhatiin o ang ating ilaw ay pakita sa ibang tao. No? Kasi pag makita ng ibang tao kung gaano kahalaga ang ilaw na ito at nalaman nila na ganito pala pagkinaw ang Panginoon. Ay sila rin po ay susunod sa pagluwalhati sa ating Panginoon na sa akin. Ito pa ako yan nakapatid. Sa aming pamilya, ako po ang isang unang adventista. No? Kasi kami po ay converted lang. So, dumating ang point na nakapunta ko sa lugar ng mga adventista at ako na ko'y natindagan para mabilis ang window. Yung mabinyagan ako, ang nanay ko, galit na galit sa akin. Pero yung buhay ko dati, nagsimula ako siguro na ginoon 9 years old ako kasi wala ng papa. Pero aking bata, sabi ko yan, inom, sigarilyo, talagang sabi ko wala. Hindi lang yun, may nanakaw pa. Sabi, sabi ko na ganyan, hindi mo ganyan ang Panginoon. So, yung dumating ang point na nakilala ko yung Panginoon at ako rin po yung nag-aral na sa aparalan natin. Kung grabe pa ito na ito. Nakita ng mga magulang ko yung pagbabago ko. Isang araw na sabi ng ko. Mga anak, sabi niya, isang Sabado, tayo ay magsisimba tayo. Sabi niya ganyan. Kasi parang hiwagaan mo sila. Siyempre, yung dating luko-luko nila anak, umago na. Ayun yun. Nagsimpa sila, ay lumaw ng panahon, ako naman po kasi ako hindi nagtitigil sa lugar namin kasi gusto ko mag-aral at pumunta ako sa ibang lugar. Pag uwi ko sa lugar namin, nabalitaan ko, mga kapatid ko na dalawa, nagpabinyag na, sa TV, sabi ko ng ganyan. Hindi, pag ako ng panahon, ang dalawang kapatid naman ay nagpabinyag. Hindi, sabi ko ng ganyan. So, kasi nakikita nila yung ilaw sa buhay natin. Hanggang sumunod na sumunod mga bayaw ko at mga kapatid ko na mga matanda ko kapatid ay nabinyagan. So, ko. At ang iba mga kapatid ay dito na nabinyagan sa Laguna. No, at yung mga pamangkin ko, nabinyagan na rin sa Laguna. So, yun po ang kahalagahan ay pakita natin ang ilaw na natanggap natin. No? So, talagang sabi ko napakabuti ng Panginoon at namatay ang nanay ko na napiling Adventista siya. No? Talagang sabi niya, dito na akong mamamatay sa pananampalataya ito. Ganun po, ganda pag magkakita natin sa kanila kung ano ang kahalagahan at ano ang kabutihan ng ilaw na tanggapin natin. No? At kanila rin kung liwalhati yung ama natin sa amin. Hindi na po tayo, kasama rin sila na liwalhati sa ating mga. Ano po ang alagay sa alat ng Juan 1:5? At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadilian at ito ay hindi marumanaw o kailanman. So, ganun po talaga makita natin. No? So, pag nanliwanag, makalagay sa kadilian, ay hindi talaga yan siya sabing magliliwanag yan. Maliban na lang kung ang ating ilaw, takpan natin ng takip. So, wala liwanag. No? Talagang, kailangan talaga pinapatuloy natin paliwanahin ang mga ilaw sa ating buhay. Kaya yan, sinasabi ko, kung hindi
hindi tayo nagkaroon ng liwanag sa Deltarame, wala tayong mga kapatid ngayon na bagong natanggap sa ating Panginoon. No? Mas sinabi ko na kusang lumapit na magpapamilya. No? Hindi kayo din sa Palma, may mga kapatid natin na every Sabat po, nagsisimba na sila. Parang gano'n sila nakaraan. No? So, saan ko napakapunin ng Panginoon sa akin na ganyan. Kaya patuloy pa natin paliwanagin ang ilaw talaga na ating natanggap. No? Hindi na sa atin, pati sa ating mga kapwa. Kung paano natin nakilala ang ating Panginoon, o gano'n din natin ipakilala sa kanila. No? Hindi na po sa pakipag-ibato, sa pag-share ng salita ng ating Panginoon. No? Gano'n po yun. Kaya sabi pa dyan ay, kung gusto natin mag-iwanag talaga ang buhay natin at manatiling mag-iwanag ang buhay natin, ay lagi natin isintro sa buhay natin ang Panginoon. No? Siya lang talaga ang mapapaliwanag sa buhay natin. Wala nang iba yan. At talagang lumiliwanag tayo at lagi natin siya kasama. Kaya ngayon, sabi ko ng gano'n, ay lumiliwanag ang buhay ko ngayon kasi dahil nakasama ko ng ating Panginoon. Bagamat may mga pagsubok, may mga problema ko natin, pero ang Panginoon ay lagi nandiyan sa atin. No? Sabi pa nga, ay meron na akong anggap na sinabi doon, papunta ng Makis, kukunin ako din ang iman, ganyan. Sa Palawan pa, kasi pawin din ang Palawan din yung April, sabi nila na ako rin daw ay nahandin ako sila. Pero hindi, sa pastor na kagabi na, pwede naman tayo, Brooklyn, sabi niya, marami tayong programa yung 2025 na April din na pag-upusin, dahil pwede na tayo mag-speaker, sabi niya ganyan. Sabi ko, sige pastor, pag kalungan ng Panginoon ay siya yung aking susundin, sabi ko na ganyan. Kaya sabi ko ngayon, ay patuloy natin pabayag ang liwanag. Kaya lagi natin isinto sa buhay natin ang Panginoon at Diyos sa buhay natin. Sapagkat siya lamang ang liwanag na patuloy na magbibigay din sa atin. No? Kaya mga kapatid, sa muli, magandang umaga, ay happy Sabbath po sa ating lahat. Kaya po Panginoon sa ating awit na nagbubuhay ng ating liwanag. Maraming salamat po sa mga mensahe na aming napakinggan. Maraming salamat po na patuloy po kami pinagpapala. Ama, patuloy na po kayo sumati. Ito po ang aming langit. Pagkawali po sa aming nagawang pagkasalat at pagkulang sa pangalan ng aming tagapagod Jesus. Amen.